Hey guys, welcome to the Laws of the Game. This is our second episode and we're back in session. Today we have a very special guest. He's from Dumingag, Zamboanga del Sur, and in his junior stint with FEU Diliman, he won in season 86 uh, best striker and the Golden Boot winner and also the champion. And in his first year with the seniors team with FEU, he already won the championship with FEU. And he is also a Philippine under 23 and senior men's national team member. It's Theo Gico Lebarnes. Welcome, welcome. Hello po. Thank you po sa pag-invite niyo po dito sa akin. Sobrang grateful po. Okay, kamusta ka naman, bro? So far okay naman po. Nagte-training pa din po kami. Kasi ongoing pa po yung season namin ngayon. Nag-aantay pa po kami sa bagong schedule kasi nga po na-reschedule yung games namin dahil sa bagyo. Okay, okay. So before we get to know you more, as a FEU player and national team member, we're going to play a game first. In this podcast, Sige po. we like to start things off with a blind ranking. So mag-rank ka from 1 to 5 in a specific category. Tapos hindi mo alam kung sino yung susunod. Okay? Oh, sige po. So Para mahirap yung yan ah. so yung category natin ngayon is current best strikers. Since you're a striker, dapat alam mo yung mga Oh. rankings ng strikers. Okay? Ready ka na? Sige po. Okay. First Opo. first striker, Harry Kane, 1 to 5. Number one. Number one. Ah, okay, number 1. No, That's my idol. okay. Opo. Okay, okay. And then second, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe. Siguro po sa striker, siguro number 3. number 3 Number 3. as a striker. Tama nga kasi yung preferred position niya left wing, 'di ba? Okay. Opo, mas feeling ko mas ano siya sa left wing. Hmm. Next, next striker, Robert Lewandowski. Oh, Robert Lewandowski. I think um sa prime niya Yeah. um ang hirap. Sige, 4, 4, 4. Fourth. Okay, okay. Baka may So may 2 and 5 ka pa. Next, in a okay. couple of interviews, sinabi mo parang favorite striker mo to or siya, Erling Haaland, Yeah. Yeah, number 2. number 2. Back then si Erling Haaland talaga yung nilook up ko. Okay, okay. And 5, well, this is the last position na, Alexander Isak. Number 5. Ah, Yeah. Alexander Isak, nasa Liverpool ata yan ngayon eh. yeah. Okay, so number Yeah, 1, number Harry 5. Kane. Opo. Idol mo, siya yung idol mo. Um, opo, kasi parang like yung play style niya po, parang same po kami kasi the Okay. way he plays po, like nakiki-link up po siya sa mga midfielders, ganun. Yung Mm. passing ability niya, long balls niya, ganun. Parang sa game, ginagawa ko din po yun ba. Kaya siya po yung parang Ah, ah. iniidolo ko po. Tapos parang you wear his shoes, 'di ba? Parang Skechers ka na ngayon. Opo. Ayun, okay. Opo. Nakita ko. Okay. Kasi nga idol. Skechers. Okay. So before we go into your career as a striker ngayon sa FEU, kwentuhan mo muna kami about your beginnings in Dumagang Zamboanga del Norte. So, paano ka napunta sa football at sino yung mga early inspiration mo noon? Dumiyag sa mga del Sur po. Yes. Zamboanga del Ah, Norte. ah, Opo. Una po, yung school ko po kasi nun, it's called Duminiag Central School. Yung football field po doon is like nasa harap ng classroom ko po dati. Grade 2 pa po ako noon eh.
Tapos Okay. timing po, yung ano ko po, yung seat ko po, nasa sa my door po ba? Sa my door, tapos makikita mo lang yung football field. Nasa likuran kasi ako yung pinakamatangkad dati. Okay. Tapos hanggang while po nagdi-discuss yung teacher namin, palagi po akong nakaganon lang sa sa pintuan. Oo. Kaya ayun, after class, every after class pumupunta ako sa field, nakikilaro ako pero nag-start po talaga ako sa goalkeeper. Goalkeeper. Wow. Goalkeeper po talaga. Elementary days. Opo. Doon po ako, like, timing po noon, nung sumali ako, yung coach ng school namin nung elementary, si Coach Ayan Gabilan, nanonood lang sa mga bata kasi kulang din yung players nila noon. Nakita niya ako, sinabihan ako, gusto mo ba maglaro ng football? Sabi ko, yes coach, ganun, ganun. Ayun, sabi niya, ang gusto mong position? Sabi ko, goalkeeper coach. Tinry niya ako goalkeeper. Hanggang sa, yun, napasali na ako sa mga school competitions. Ganun po. Okay. Yun po. Tapos, grade 2 to grade 2 to grade 5, goalkeeper po talaga ako. Wow. And Okay. then, nagko-compete na po ako noon. Opo. Nagko-compete na po ako ng mga regional meets, yung mga division meets, ganun. Hanggang sa, nung grade 5 to grade 6, nagpalarong pambansa po ako. Yun po. So nung Nakasabayan ko po sila Ramil Batio nun. okay, okay. So nung Opo. nagpalaro Yan ka, po. goalkeeper ka pa din nun or hindi na? Nung grade 5 ako, supposed to be goalkeeper ako. Kaso nga lang, dati po kasi, di ba, pag nag-champion ka ng regional meet, pwede ka pick up ng players sa ibang school. Yes, yes. Yes. So, bad timing yun. Yung mga pinick up namin sa ibang schools or ibang delegates, like from Dipolog, hindi pumunta. Okay. So, nung pumunta kami ng palarong pambansa, 12 players lang kami. Wow, okay. Tapos, opo, tapos, kulang, goalkeeper sana ako nung kaso kulang yung field players. Oh, okay. Kaya doon nag-start, like, pinalaro ako ng midfield ng coach ko. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hanggang mag-high school ako. Wow, okay. So, Yun. well, as a goalkeeper noon, paano mo naman na feel yung pagiging biglaan na midfielder ka na? Okay lang naman kasi ano, kamusta naman? Um, nung nung nag-start po talaga nung palarong pambansa, medyo shaky pa po yung laro ko. Hindi pa po talaga ako marunong, like, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Basta sabi ng coach ko, pag may bola ka, itapon mo lang sa sa striker natin, ganun na lang. Wala tayong choice, wala tayong ibang choice, ganun. Okay. Kaya yun po, hanggang yeah, apa. Kamusta naman yung performance ninyo nung palaro na yun? Ano, nag-finals ba kayo nun? Naka quarterfinals mga kami nun. Partners. Okay. 12 players lang, naka quarterfinals pa against ang nag-champion ng Davao, tapos nakalaban namin ng Davao. 2-1 pa kami, quarterfinals. Okay. Okay. So, paano mo na Opo. masabi na nakatulong yung pagiging goalkeeper mo sa, kunwari, mga position mo today? Meron ba? Nakatulong ba? Siguro po, goalkeeper ako. Sobrang ingay ko po kasi mag-goalkeeper dati. Kaya parang feeling ko ngayon nasa striker, napaka ko, ingay ko rin maglaro. Parang yun yung like, nakuha ko sa Okay. goalkeeper kasi sa goalkeeper nakikita mo yung buong laro ba. Okay. Sobrang ingay ko po kasi maglaro. Okay. Okay. Sige. So, aside from yung mga, sabi mo nga, yung palaro, kwentuhan mo kami yung pinaka-memorable mo na moment sa Dumingag as a young player. Meron pa, aside from Uh, palaro. Opo. Memorable moments ko po nung elementary po ako. Oo, yes. Siguro po, yung first time ko po talaga magpalaro kasi like if magpapalarong pambansa ka sa lugar niyo, like sa province niyo, like sobrang laking achievements na po yun as an athlete po ba. Yeah. Especially sa akin, taga Dumiag, Zamboanga del Sur, like
bihira lang po yung mga athletes na nag-excel po sa sports po talaga. Kaya yung time na yun po, pag-uwi namin parang mga sikat na players kami noon eh, pag-uwi. Galing Albay kami noon. Kaya yun po, parang mas nakilala po yung football doon, mas nakilala po kami, ganun po. Siguro mas sikat ka na ngayon, no? Kasi I saw in the post na Grabe. ikaw yung first Dumingag player to play in the UAAP. Parang may nakita ako Opo, Facebook post. Oh, opo, opo, okay. opo. Sikat. Bihira lang po talaga ng mga ano, mga players doon. Okay. Grateful nga, opo. So before Yun we po. so before we get into your story kung paano ka na-recruit sa FEU, as a young football player, ano naman yung mga natutunan mo from your first coaches na parang dinadala mo pa din until today? Coaches ko po ng ano, elementary, si Coach Ayan po, iba po kasi siya mag-handle, napaka-disiplinado niya po. Like, nadala ko pa din hanggang ngayon yung pagiging ano po, pagiging responsible kasi nga dati ako yung team captain doon sa lugar namin. Ah, okay. Like the way kung paano mag-ano ng team, paano dalhin yung team through ups and downs, ganun po. And then hanggang ngayon po nadadala ko pa rin po kahit hindi ako team captain, naging vocal po ako sa game, sa training, yun po. Okay. Okay. Nung lumipat po ako nung high school, siguro po yung coaches ko po nung high school, ang nadadala ko pa rin po hanggang ngayon is yung ano, galing sa kanila is yung pagiging tawag dito, like yung pagiging coachable po talaga. Kasi yung coach ko nung high school, tawag to parang maldito ko ba? Nakakatakot po siya as a coach. Kaya ako nung lumipat ako nun sa Pagadian City, parang na-shock ako, ganito pala mag-handle yung mga coaches dito, parang Oh, yung the ways lang magsalita, papagalitan ka talaga sa harap ng mga tao, ganun po. ah, Yun po. okay. So, good transition na to your high school career. Hindi ka pala nag-start ng high school sa FEU, sa Hindi province po. mo na. Ah, okay. So, Sa Cebu. Sa Cebu. Cebu City po. Okay, so kwentuhan mo ako, paano ka napunta sa Cebu after Mindanao? So, pandemic, nakuha na talaga ako sa FEU nun. Okay. Online classes na. Tapos, timing nun, dahil nga sa financial problems, di ako like yung online setup, nahirapan ako, yung parents ko. Di ako nakakapasok ng school. Kaya yun, naka-decide yung parents ko na mag-stop na lang ako. Hmm, So, sa province lang muna ako mag-aaral, magmo-module class kasi nga mahirap. Tapos, nag-stop po ako ng 1 year. 1 year. Tapos, grade 10 na po sana ako nun. Nag-stop ako ng 1 year, tapos nung 1 year na yon, nag-grind lang po talaga ako, training ako through pandemic. Tapos, yun po, through pandemic, naka-training po ako kasi tinulungan po ako may nakilala po kasi ako. Like, nagiging coach ko din nung pandemic, si Kuya Januarius Paglinawan. Okay. Yun po yung nagtulong sa akin, like, the whole year, kasi sabi niya, sayang daw yung potential ko, dapat makapunta daw ako ng ibang school kahit sa Cebu na lang kasi player siya dati sa Cebu eh. Hmm. Kaya yun, everyday individual training ako noon. Sabi ko gusto kong mag-Cebu. Everyday training, consistent na ba, consistent ko nung ano, pandemic. Tinulungan niya ako financially, lahat ni Kuya Januarius. Kaya napunta ako na Cebu. Nag-try out po ako. Okay, okay. So, kumusta naman yung Opo. experience mo doon sa Cebu? Kahit even though na short while lang yun. Opo, 1 year nga lang po, grade 11. Oo. Um, maganda naman po yung experience ko sa Cebu po kasi nung pumasok po ako sa USC, University of San Carlos, doon po kasi ako nakapasok. Mm-mm. First year ko po, ano naman, naka bronze medal kami
parang malaking bagay na din yun kasi yung USC po dati hindi po din ganun ka ano yung football, like palagi po silang natatalo ganun. Mm. Kaya ano din po, like grateful din po. Ganun po. So sa Safi din Naging team captain pa nga ako first year ko. Oh, wow, okay. So sa Safi ba naglalaro yung USC? Opo, si Safi po. Si Okay. Safi. Okay. So, okay. Nung pagkatapos mo mag-grade 11, 'di ba? So, Opo. kwentuhan mo kami kung how was the recruitment to FEU? Paano ka natuloy sa FEU nung senior year mo ng grade 12? Ano po, sumali po ako sa PFF U19 nung time na yun po. Okay. Which Cebu po yung i-represent ko. Kasi dati nga po doon sa probinsya, iba po yung i-represent ko. So, nung nag-start na po yung tournament nun po, parang that time, like maganda po maganda po yung napakita ko sa PFF tournament na yun. Kasi nga, um, uh, like I scored a lot of goals, ganun po. Tapos timing po, yung FEU daw po nung time na yun, yung graduate po si Nikos Mamon, yung unang striker nila nung Oo. season 85. Oh, so after nung tournament po, nag-message po yung um player ng FEU, which is si Kuya VJ Frigiliano na taga Zamboanga del Sur din po. Hmm. So he messaged me if gusto ko bang bumalik sa FEU kasi nga gusto daw ako kunin ni Coach Vince, ganun po. Noong una, nagdadalawang isip po ako kasi galing na ako yung FEU dati, baka baka parang kumbaga parang natatakot ako kasi dati nga di ako nag-aano sa online ganun. So, Oo. matagal din ako nakapag-decide nun eh. Hmm. Sobrang tagal ko din po nakapag-decide, mga 1 week po ata. Kasi parang natatakot ako, gusto ko na lang ata sa Cebu na lang ako mag-aaral, ganun po. Pero pinush po ako ni Kuya VJ na try mo lang, last chance na to. Pakita mo lang. So, yun po. Ni-message po ako ni Coach Vincent Santos if tutuloy po ba ako. Kaya yun, napunta ng FEU balik. Oh, okay. Which So, is, ano naman, di ko naman po talaga pinagsisihan. oo nga. Hindi mo talaga pinagsisihan kasi in your 1 year with the high school team, best striker, golden boot, tapos 12 straight championship ng FEU sa high school. Opo. Okay. Opo. Sobrang, sobrang ganda nung first year ko dito eh. Okay. Like, grateful po talaga ako nun. Di nga po ako makapaniwala. Yung outcome po ba? Mm-mm. Sobrang grateful po talaga. Okay. So, going on to the next question, yun nga, na actually hindi ko alam na 1 year ka lang pala sa juniors ng FEU. Tapos, Opo. ganun na yung start mo in Manila. So, how was your experience naman in a winning culture? Kasi alam mo naman na 11-time champions yung juniors, yung pagpasok mo. Strict ba yung mga coaches ninyo noon nung high school? Kahit mga bata pa kayo noon, pero strict ba? Pero parang may freedom kayo to play or freedom as young players or parang nire-ready na kayo sa seniors? Nung pagpasok ko po talaga sa FEU Juniors po, syempre po, may pressure na kasi nga po, may pinaglalabanan kami na legacy po. Mm. So, so like, nung like first 3 months ko po ata dito, parang nahirapan po talaga ako mag-adjust. Like parang hindi po ako marunong mag-football nung pumasok ko dito kasi nga nawawala yung confidence ko. Di pa ako confident maglaro, ganun po. Like, natakot ako kasi nga lahat ng mga players na pala dito, puro na magagaling ba? Ganun. So, yung coaches naman po, okay naman po sila. Like, tinutulungan nila kami kasi alam naman nila na like, nag-adjust pa po kami. Nahirapan pa po kami sa sa pamamalakad dito. Iba kasi dito kasi like, may rookie, may sophomore, may seniors, ganun po, di ba? Oo. So, nung sa Cebu ako, di ko kasi na po yan eh. Di ko pa po na-experience yan.
Kaya nung magpasok ko dito na nagulat ako, ay may ganito palang mga ano, mga outside and inside the field ganun po. Kaya ah yun yung coaches ano naman po, nakakaintindi naman po sila. Okay. So, nung pagpasok mo sa FEU ng high school, kahit senior year mo na sa high school, may rookie duties ka pa rin nun. Opo, ako nga yung leader eh. Kalbo, tapos araw-araw dala ng gamit sa dorm, naglilinis ako. Kasama yung mga rookies ko, ako yung nagli-lead sa kanila. Okay. Ako yung parang kuya ng mga rookies nun. Okay, okay. So ngayon yung mga rookies na Opo. nung time mo, mga veterans na ngayon, yung mga nililid mo. Oo, opo, opo. Ah, Kasama ko na po ngayon sa men's team. okay, okay. Sige. Opo. So, yan nga, parang naging leader ka ng mga rookies in your one and only season sa high school. So, ano naman pakiramdam mo for in your one season sa high school? First, ano yung pakiramdam mo nung nakascore ka sa finals? Tapos siguro, again, living up to the legacy na 12-time champions na kayo at that time. Um, nung fi- uh, nung finals po talaga like nung nakascore ako tapos yung nung alam ko po like last 10 minutes na lang ng game like sa bench kasi nasab ako noon eh pagkatapos after kasi nag-cramps ako umiyak na ako noon sa ano sa bench nagdadasal na ako sabi ko Lord bigay mo na to sa amin gagraduate na kami ganun ganito ganyan kaya kasi grabe ang dami po kasi talagang up and downs nung season na yun po eh Mm-mm. nung batch namin. Di kami matagal kami nag top 1 sa ano nun um sa sa board kasi UST De La Salle yun po yung nag-ano nun eh. Kami po tatlo po kami nun eh. Third Mm-mm. kami sa ano nun rankings. Kaya madami din pong nagda-doubt sa amin. Sabi nila yung batch namin yung pinakamahina kasi nga natalo ng ilang games sa elimination, ganun po. Kaya sobrang ano po nung finals talaga yabi yung emosyon namin lahat ba kasi nga maraming like nagda-doubt nung time na yun sa batch namin. Tapos salamat kami kay Lord kasi nga binigay niya yun sa amin. Like hindi talaga like perfect season ay hindi yung straight to the finals same nung season 85 na panalo sa lahat nung ano games nila. Oo. Ganun po. Okay. Like sobrang blessed po talaga. Okay. That's nice. So, okay, yung next question ko, uh, we can cut this out sa podcast kung bawal. Kasi pinanood ko yung Apo. finals na yun. So, after the game, nagkainitan, di ba? So, Apo. nakita mo ba yung kung ano nangyari doon? And then, take us through that moment from your perspective, kung ano nangyari doon. Well, to be honest po, di ko po talaga nakita yun eh. Nandun po ako sa field, tumatakbo po ako, hinahag ko po yung mga teammates ko. Oo. And then, nung pauwi na kami, going na kami kasi nga every time pag nag-champion po, pumupunta kami ng restaurant like Samgyup Salamat. Tapos Mm. doon, nagsa-cellphone ako. Nakita ko may nag-viral na mga video. Doon ko na po nakita. Ako, ha? Sinuntok pala yung teammate ko? Pumunta ako sa table niya, kumain siya. Sinuntok ka pala kanina? Di ko nakita, ganun. Di ko pa talaga nakita, promise. Okay. Nasuntok na pala siya. Pero ang crazy no, nung nakita ko, sabi ko, wow. Kasi live talaga siya on TV eh. Sabi ko, grabe, Opo, opo, opo. sakto. Anyway, at least, tapos na lahat. Champion na Opo. kayo. So, Tapos na. uh, Opo. next part naman ng questions. So, after ending your high school career on a high note, parang ang bilis ng pangyayari. Kasi iniba ng UAAP yung men's schedule from second sem to first sem. So, after kang graduate ng high school, diretso ka agad ng season sa men's. So, Opo. first question
para sa'yo, has it always been FEU? Meron bang ibang schools na parang gusto kang kunin or naisip mo na FEU talaga yung magiging sa college career? Sa college career po, FEU po talaga. Kasi yun nga po, dreams ko po talaga yung FEU. Since nung nasa province na po ako dahil kay Kuya VJ Frigiliano, pinapanood ko po lagi siya sa sa TV, sa ABS-CBN Sports in Action. Yun po yung dati, yung Mm. UAP. Siya po yung FEU po yung lagi kong nakikita kaya tapos nandun pa din po si Kuya VJ kaya parang sabi ko dream school ko po talaga makapasok sa FEU ganun po. Mm. Eh, So, FEU po talaga. Green and gold. so ina-idolize mo na yung mga players such as yung mga sina Gio Pabualan, tsaka Martini Ray. Opo. Ah, okay. Opo, Kuya Martini. Okay. So, sabi ko nga na ang bilis ng transition from high school to college. So, how was that for you naman? Kasi um correct me if I'm wrong, yun nga yung sinabi ko off the recording na you guys sometimes nagtitraining yung juniors with the men's team. So, yung adjustment mo ba parang seamless naman yung adjustment or parang it took some time to adjust sa men's level? It took some time din po. Sometimes din po kasi nahirapan din po ako. Like 2 months din po ata bago ako nakapag-adjust sa men's kasi nga sa juniors po yung mga kalaban po. Like puro na po like kumbaga kung maglaro parang veterans move na talaga sila lahat ba. Like Ah, di mo basta-basta malulusutan lahat kasi nga yung ano nila yung experience na din nila sa men's team. Like ilang years na din sila naglaro sa men's team ganun po. okay. So, in terms of academics naman, tapos life adjusting to college, ano yung pinakamalaking adjustment mo? Sa academics po, di naman po ganun kahirap yung sa academics kasi nga po online classes lang po kami dito. Mm. Tapos, yung trainings naman po, di naman po siya ano sa school. Di naman po siya like tawag dito. Um, Parang magkaano yung schedule po ba? Tawag Ah, dito. Conflict po, ganun po. Opo, ah. ganun po. Hindi naman siya Goods conflict. naman po yung ano. Hindi naman po. Okay. Sa umaga ba kayo nagtitrainer sa gabi? Morning po, Morning. 7 a.m. po. Ah, okay. Okay. Tapos kasi parang last time na napunta ako doon sa FEU Diliman, hindi pa renovated yung turf. Ngayon, renovated na, no? Mm, opo, sobrang ganda na nga po eh. Oo. Kasi naalala ko pa naglaro yung Ateneo sa FEU Diliman nung preseason. Tapos yun nga, ever since Mm, then hindi pa ako nakakapunta. Pero I've seen yung mga TikTok. Sabi ko ang ganda na ng FEU stories. field. Bisita ka po dito soon, kuya. Ah, sige, sige. So, okay. Obviously, in your first year sa men's, you continued your winning ways. First year, first championship at the hands, unfortunately, of Ateneo. De, joke lang. So, so first question ko doon about that. Kamusta naman si Coach Roman Oliver as a coach? Kasi 'di ba sabay kayong pumasok as, together. Opo. Si Coach naman po, sobrang galing niya po talaga. As Mm. in, as a coach po, marami po kaming natutunan sa kanya kasi nga nag-coaching po siya sa Spain dati. Marami po siyang mga tips na as a striker, sa position ko, as a team, like the way he handles the team, ganun po. Dami pong nagbago sa culture namin nung pumasok siya dito. Okay. Like, yeah, opo, like every game, pag nananalo kami noon, si Coach Man sinasabihan kami, go, celebrate, celebrate small wins, mag-inom kayo. Pero dapat like, after that day, pagbalik sa training, bigay mo ulit yung 100% mo. Like, sabi niya ba, like,
di lahat di sa lahat ng panahon yung utak mo nasa football lang daw po lahat. Mm. Ganun po. Okay. Kaya yun po, like nabago po yung ano po namin. Dami po siyang mga nabago sa team nung time na yun po. Okay. Kasi nung pinapanood ko yung mga games ng FEU, parang siya yung lagi yung pinaka-animated sa technical box. So, kwentuhan mo naman kami about like your funniest Coach Roman Oliver story nung first year mo. First year, I think pinaka nakakatawa po talaga is nung against UP. Okay. Sa UP nung semifinals. Um Nanalo na kami tapos nasa dugout kami. Okay. Si Coach Roman nag-celebrate na kami sa loob tapos si Coach Roman biglang pumasok tapos nag-knee slide siya. Nag-knee slide. Nag-knee slide siya tapos nag-knee slide dalawang beses ata yun. Tapos sumisigaw siya, vamos, chavales! Ano na siya, nagsasalita na siya ng Spanish words, ganun po. Yun po yung nakakatawa, nag-knee slide po siya bigla sa harap namin lahat. Nandun po silang Coach Beans, yung director ng FEO. Natatawa po talaga. May video nga po kami nun eh. Okay. Nag-knee slide. Yun po yung pinaka nakakatawa na moments with ano po, Coach Roman. Nag-knee slide po siya sa dugout. Ah, on a personal level naman, Theo, ano yung pinaka-important na lesson na in-impart niya so far sa'yo as a, as a striker and also as a young man in football? Um, si Coach Roman po, isa lang po talaga sa mga na ano po niya sa akin. Is yung sa striker po, like, manage frustrations po talaga. Hmm. Dapat, pag di ka, yun po yung palaging sinasabi niya sa amin ni Nikos po, ni Mamon. Mm. Kasi nga, nakikita niya sa amin nung training, nung pinakaunang sabay namin sa training, pag di ako makascore, like, nagkakamali ako sa inside the box, di ako makaka-goal, kami ni Nikos. Like, lagi po kaming na-frustrate po talaga. Like, nagagalit kami sa sarili namin. Kaya, may time na inano kami ni Coach Man, iniba kami ng training yung mga forwards para Mm. daw, like, ma-practice yung frustrations namin, ganun po. Kaya, yun, hanggang ngayon, yun po yung nadala namin ni Nikos. Like, ima-manage po talaga yung frustrations po, ganun po. Okay. Manage lang talaga. Oh. Well, Opo. that's good kasi yun nga, in the finals of UAP season 87, parang na-manage mo naman yung feelings mo when you scored sa finals, no? Opo. So, okay. So, going back a bit, let's talk about UAP season 87, your rookie season in college. So, if I remember Opo. correctly, na yung pag-start mo sa season, or you were brought on as a spark plug of the bench. So, hindi ka ba nagsa-start nun? Opo. So, ano yung mentality mo sa first few games mo ng season 87? Obviously, coming in as a young player. Nung time na po yun, syempre, andun po sina Nikos. Ginaguide naman din nila po ako nung time na yun. Mm. Nung time na yun din po kasi si Coach Roman po, niro-rotate niya din po kasi yung mga players. Mm. Tapos like sa training, pag binibigay mo yung best mo, pag nakita ka ni coach na binibigay mo lagi yung best mo, bibigyan ka talaga ng chance makalaro sa starting 11. Kaya yun po, every training, binibigay ko lang po yung best ko. Um, like, yun po, 1% better every day. Like, yun lang po yung mentality ko every day nun eh. Mm. Ganun po. Okay. So, okay. As a team naman, obviously nawalan kayo ng mga key players coming into season 87, such as yun nga, sina Martini Ray, Sherwin Basindanan. So, uh, pero nakaabot pa din kayo ng final. So, would you say na you were able to exceed expectations nung season 87 kahit na wala yung mga seniors ninyo at that time?
Siguro po, yun nga po, kasi yung mga rookies po nung time na yun, nag-step up po lahat. Mm. Binigay po lahat ng best ng season na yun kasi nga redemption ano yun eh. Kasi natalo sila nung season 86. Kaya nakita din po kasi namin nung season 86 po, nanood din po kami ng finals ng men's. Nakita po namin yung laro. Yun din nga po, naawa po kami sa mga men's team namin nun. Sabi namin, like, sarili namin, if may men's kami, tutulong kami sa team kung anong kaya namin. And then, bibigay din namin yung best namin para, yun po, makapag-contribute. Yun po. Yun po. Kaya nung season 87 po, every time na may chance kami makalaro ng mga rookies ng time na yun po, all out po talaga kami palagi. Okay. So, yun nga, nakatulong nga yung mga rookies, yung pagpunta nyo to the finals. Ano naman yung mga message na sinabi sa inyo ng mga coaches coming into the finals of UAAP season 87? Kasi alam mo naman na Ateneo, napaka, hot streak nila nung pagpunta nila sa finals. Opo. Parang dalawang beses lang ata sila natalo nun. So, what was the message Opo. nung sa team ninyo coming into the important game? Nung before ng finals po, sabi lang po talaga ng coach namin is, ano po, um, tawag dito, like, yung tactical side, andun na po yun. Hmm. So, yung sa amin na lang po is yung attitude namin, yung heart po inside the field po. Yun na lang po yung labanan namin ng finals po. Kung sino po yung hindi bibitaw hanggang sa huling ano po, huling to the final to the final minutes po. So yun po. Tapos yung mga seniors namin before nung finals, nagbi-meeting kami, sinasabihan kami ng mga seniors namin, enjoy lang talaga yung laro, i-enjoy lang namin. Um, Another opportunity na naman po para like makapaglaro in this finals. And then sabi po ng mga seniors namin noon nga na i-offer yung game sa mga graduating po namin noon na time. Kaya sobrang like na-motivate po kami lalo mga especially sa amin kami mga rookies po. Hmm. Okay, so yun nga, obviously nanalo kayo in the end kasi aside from yung mga heroics ni Mondi Ansoy during the penalty shootout, ikaw din Opo. nakascore ka during regulation time. So getting into that naman, getting into the game, we asked Leo this question also. Pero what was your inspiration behind the chill guy celebration? Um, Nakikita ko lang din po kasi yun sa TikTok eh. Yung time na yun. Kaya opo, tapos going sa finals, sabi ko po sa sarili ko pag nakaka-score din ako, mag-chill guy din po ako. Kaya yun, ginawa ko din po. Di ko nga rin alam, ginawa ni Leo yun eh. Nakita ko na lang din sa cellphone ko nung pag-uwi. Pinost ni Tambilawan. Oo. Nag-ano ngayon, parang nag-trending ata yun eh. Doon ko lang din mo nakita na ginawa din ni Leo. Okay. Okay. Kasi actually, next question ko, anong pakiramdam mo nung nag-score si Leo tapos nag-chill guy celebration din siya. Pero hindi mo nga nakita, sabi mo. Opo, di ko po nakita. Sa ano na lang po, sa social media ko na lang po nakita, pinost nila. Okay. Na mainit daw yung finals. Okay. So, yan nga. In one of your Instagram posts, sabi mo na what a year 2024 has been for you. Kasi yun nga, na one year mo lang sa high school, nanalo ka ng championship. First year mo sa college, nanalo ka din ng championship. So, ano naman yung feeling mo na sobrang in a short span, yun na experience mo? Yun nga po, di ko nga po talaga in-expect yung outcome na ganun po kagrabe. Na like, daming blessings na dumating po sa football career ko po. In 1 year lang po. Tapos, yun pa, nag-men's team pa, call up. Like, sobrang ano po talaga, di ko po talaga maintindihan. Like, but sunod-sunod po lahat ba? Yun po. Ah, Kaya, like, grateful po talaga ako kay Lord kasi without Him po, di ko po makukuha yun lahat. Yun po. okay.
So, I'll put you on the spot, Theo. Which, ano yung mas better na feeling? Winning UAP high school or winning college? Oh, Um, men's team po siguro. Men's team. Okay. Well, Opo. may chance Opo. ka pa mga four times to win the college championship. So, madami Sana, pang sana. experience. So, okay. Opo, Before we go sana. into your experience sa men's national team, yun nga, sinabi mo na call up ka din in just your high school season. Before we go there, let's talk about UAP season 88 muna. So, ongoing siya. So, we're not going to, Opo. hindi natin pag-uusapan masyado. Pero I have two Opo, questions opo. lang. So, yun nga, you mentioned na may partnership or relationship kayo with Selwyn Mamon, si Nikos Mamon. So, talk to me or kwentuhan mo kami about your striker partnership with him. Ano naman yung mga dynamics ninyo inside and outside of the field? Sabi mo nga sa one of your Instagram posts, triple nines, nine, and then Triple nine. nine. Ah, opo. Kami naman ni Nikos po, sa training po, nagtutulungan lang po talaga kami lagi. If like, kung may ano si Nikos, like, mga advice, ina-advise niya din naman ako din po, like, same lang po kami, like, palitan lang po kami ng mga ano, like, mga, ano sa training, tapos, sa outside naman po sa field, palagi nga yung tumatambay sa dorm namin eh. Palagi kami nagkikita na. Mm-mm. Opo. Tapos close po kami ni Nikos. Every game po, kung sino po yung mauna sa amin, starting 11 or not. Ready lang po kami palagi dalawa kung sino yung ipapasok. Yun lang po. Talagang yung goal lang talaga namin ni Nikos is makakontribute tsaka makascore para sa team. Kasi yun nga po yung ano namin, trabaho inside the field po. Yan po. Tapos um, si Nikos naman po medyo makulit eh. Medyo makulit yan eh. Okay. So actually, parang yun Opo. nga, sabi mo na because of your close relationship outside of the field, parang sobrang dangerous nyo inside because parang pag lumabas ka, ikaw magsasub, tapos kung ikaw naman magsastart, siya yung magsasub. So parang walang walang Opo. walang rest yung mga kalaban ninyo. And actually, may kwento ako nun. Uh, nung first round, this season, ikaw nag-start against Ateneo kasi pinanood ko yun eh. Opo. So sabi ko, Opo. okay, 1-1-0, 1-0. Ahead yung Opo. Ateneo. Tapos sabi ko, nung nag-sub si Nikos, sabi ko, fuck, ang hirap naman nito. Like, isang striker pa. Tapos pagkatapos nun, after siya ma-sub in, mga 5 minutes pa lang nakascore na. Sabi ko, what? Nakascore na ako po. Nakascore siya. So, Yun yun nga nga. po. Grabe yung duo nyo ngayon this season. And parang if Opo. hindi ka nakaka-score, siya makaka-score. Tapos pag hindi siya nakaka-score, ikaw lang Opo. makaka-score. Tapos in some games this season, Opo. parehas kayo nakascore. So, yun. Sabay po. Opo, sabay. So because of your guys' performances on the field nga, you started off very well. Na after that first loss against UP, hindi pa kayo natatalo ever since. So, Opo. and one of the highlights of so far in season 88 for you, yung bicycle kick mo against DLSU. So, take us through that moment, Opo. yung thought process mo. Kung ba't mo inattempt yon in that moment? Um, ano po kasi, si Kuya Is Amita po ata yung nag-assist sa akin nun. Nung time na yun po, papunta talaga ako sa first post ng goal nun. Okay. Sabi ko, pag pupunta ako ng first post po, header or like, header lang po talaga yung nasa isip ko nun. Kaso nung pag-cross ni Kuya Ace Amita, na-deflect po yun. Na-deflect po yun ng kalaban, konti. Mm. Kaya nung yung katawan ko po nung time na yun, parang pabalik na yung bola. So, last minute decision ko, sabi ko, try ko na nga lang.
kasi sa training ginagawa ko rin pero hindi po nakukuha. Tapos right po yung ginagamit ko sa training palagi mag-bicycle, right Mm. foot. Tapos nung sa game, left ko pa yung ginamit ko. Okay, okay. So opo, so timing po na ano ko po talaga yung bola na natamahan ko po ng maayos. So pag landing ko po nakita ko po yung bola nasa net na. Di Aha. po ako kapaniwala, parang sabi ko, chamba ata yun. Parang chamba. Di ko alam, chamba lang ata yun eh. Pero grabe nag-viral yan Yan sa po. mga Facebook pages ng football community sa Yun nga po eh. Philippines. Oo, tapos yung Opo. mga team, sige, sige, go. Pag open ko nga ng phone ko, yung notifications ko po sobrang dami na. Tapos yung mga teammates mo nung parang nakikita ko sa replay, yung mga teammates mo sabi, wow! Opo. Oo. Na-shock ko sila lahat. Grabe kasi napaka-clean ng hit mo nun. Parang hindi lang, parang Opo. yun nga, sabi mo, pinag-trainingan mo. Pero it was one of your first times sa left foot mo. Hindi naman sa right. Opo, opo. Opo. Tapos yung sa right ko, di po rin nakukuha sa training. Promise. Like, di po talaga, hindi po perfect. Wow, okay. Like, opo. Mm-mm. Okay. Well, yan nga. In the coming weeks, may games pa kayo. And then, pagbalik natin sa January, yun, maghihit up pa yung competition against, actually, close nga yung lahat ng Opo. top 5 ngayon eh. So, let's see Opo. kung, sana pagpatuloy nyo pa ni na Nikos yung mga goal scoring nyo. Kasi parang puro Opo. highlight plays ngayon yung mga score nyo ngayon. Yun nga po eh. Okay. So, yun nga. Dahil sa mga performances mo in FEU, first, let's go to high school. Grabe, like, high school pa lang, na-call up ka na for the men's national team. Um, after winning your championship. Sabi mo nga sa interview na habang nagsa-celebrate kayo, sinabi ni Coach Vince sa'yo na, uy, mako-call up ka sa men's national team. So, ano naman yung pakiramdam mo nung time na yun, nung sobrang high ng feeling mo after winning the championship to then getting called up also to the men's national team? Nung time na sinabihan po ako ni Coach Vince na sasali po ako sa camp, parang nawala ata yun sa isip ko eh kasi nga nagse-celebrate pa kami sa field doon. Tapos kaya pagka kinabukasan nun, ni-message ako ni Coach Vince nga, punta ka later sa camp ha. Kahit wala kang pahinga, punta ka doon, magpakita ka. Sabi ni Coach Vince, huwag kang mahiya sa kanila. Ganun po. Kahit wala akong tulog noon eh kasi nga nagse-celebrate pa kami. Mm. Pero pumunta ako noon sa camp na nahihiya pa nga ako sa mga ano nun kasi nandun po lahat yung mga nilulook up ko po Mm. ba since bata pa. Yung Okay. mga idol ko po. So, sino yung mga idol mo sa men's national team? Nung time na yun ay sa men's national team po like Ah, sa till now po. Si Del Philiang Husband po talaga. Tsaka si Kuya Harvey Gayoso. Harvey. Okay. So, naging teammate mo siya Opo. no, nung World Cup qualifiers na yun. Opo, si Kuya Harvey po. Mm. So, you said nga na medyo nahihiya ka pa nung time na yon. Ano naman yung feeling mo nung nag-start na yung training na masabi mo na "Oh, kasama ko yung mga veterano ngayon, mga professionals na talaga in their respective clubs. Ano naman yung feeling mo nun? Yun nga po, sobrang like unang-una na-intimidate po ako sa kanila. Kasi nga, ang gagaling na nga po nila maglaro. Nandun sila Kuya Nano Amita, yung mga FEU alumni din na nag-stand out sa professional level po. Yun po. Mm. Tapos, timing din po nung training na yun, parang more on, ano po sila, like mga games na, ano, like, basta like mga drills na, ano, like games na, ano, tawag dito. Mga SSG. Um,
Oo, yung ganun po. Opo, ganun po. Kaya nakakaano naman po. Like nakakasabay naman po ako kahit papaano sa kanila. Okay. Sabi mo nga may mga drills tsaka games kayo nung training na yon. Aside from yung mga games na nilaro nyo noon, may welcome to the national team moment ka ba? Nung nasabi mo na, oh, grabe yung mga caliber ng mga players dito. Opo, talagang yung level po talaga nila lahat sobrang taas na po talaga. Like yung quality po talaga nila sa training, talagang makikita mo po talaga na ano, like ang layo-layo ko pa pala. Ganun po. Pero sabi ko, ang layo ko pa pala sa kanila. Pero yun nga po, sina tawag dito sina Kuya Manny, ginaguide din naman nila ako. Wag daw ako magpakita lang talaga ako sa training, wag mahiya, sina Kuya Pocholo Bugas, yung mga FU alumni na nandun din po. Sinasabihan lang nila ako na wag kang matakot. Tsaka nung first training ko po talaga sa men's team, nung papunta na kaming ano, like Dubai, talagang tawag dito like parang kabado po ako ba kasi complete na po yung team noon, nandun na silang Neil Etheridge, Oo. yun po. Wow. Tapos nung first training ko po, sobrang kabado ko po, parang natatakot ako. Tapos after nung training na yan, sinabihan ako ni Coach Tom na huwag kang ma-intimidate, huwag kang matakot kasi um, uh, kasama ka sa ano, like best 25 players of sa Pilipinas, kaya isa ka rin sa kanila, ganun po. Kaya Wow. after nun, every training ine-enjoy ko na po yung game kasi nga si Coach Tom po, palagi na po akong ginaguide. Hmm. Okay. Wow, grabe yung grabe yung feeling mo nun siguro na sinabihan ka ni Coach Tom na ikaw yung one of the top 25 players in the Philippines. Opo, yung sinabi na po sa akin, huwag kang matakot. You're part of the, like, tawag to, like, best team of the Philippines right now. Sabi ko, okay po, coach, sorry po. Na-intimidate lang po talaga kasi nga, pinapanood ko lang dati sila Kuya Neil Etheridge sa TV Hmm. nung elementary ako. Kaya talagang di ako, like, unexpected po talaga na makasama ko sila sa trainings. Ganun po. Okay. Ano naman yung sigurong most memorable mo so far with the under 23 team? Yun po, yung EFF po namin na nakapasok po ng semifinals Hmm. po. After 15 years ata yun, or like, opo. Yun po yung pinaka-memorable po na moment po. Tsaka yung debut ko po sa ano, sa AFF po. Okay. First ano ko po. Opo. Ano naman Yun feeling po mo yung nung naka-debut ka sa AFF? Ano feeling mo? sobrang sobrang saya po talaga kasi yun nga po, gusto ko po talagang like, dream ko po talaga makapaglaro sa international scenes, ganun po. Ah, Makapaglaro inside the field talaga. Kaya nung binigyan po talaga ako ng chance, binigay ko po talaga yung 100% ko sa game kahit 20 to 30 minutes po ata yun. Yun po. Sobrang saya ko po nun. Kaso nga lang, natalo kami nun semifinals. ah. Well, okay lang yun kasi yun nga, sabi mo, history for the Philippines in a long while. Yeah, Nakapasok yun tayo po. sa semis. And Opo. we never know. Opo. Praying tayo na makapasok ka sa SEA Games lineup this coming month or next month. So, let's see. Opo. Okay. So, actually, that's all the questions I have for you right now. Before we end the podcast, we're going to play another game. And yung game Sige natin po. doon is this or that. So, pipili ka lang from one of the choices. Tapos, magbigay ka ng explanation kung bakit yun yung napili mo. Okay, sige po. Okay. So, G po. okay. So first, nutmeg or ankle breaker? Ankle breaker po. Ankle breaker. Mas mas Opo. mas madaming ankle breakers
na ka na ba? Like, unlike nutmegs. This season po parang marami na po akong na-ankle break po. Okay. Kaya ankle break po. Okay. Yung gusto ko. Okay. Next, you smash it in the net or panenka in terms of penalties. Oh, takot ako magpanen ka eh. Smash na lang. Smash. 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 Okay. Opo. Next, long sleeves or short sleeves in yung sa shirt. Short sleeves po. Nainitan po ako sa ano, long sleeves. Di po ako komportable. Okay. Tinry ko na po dati nung goalkeeper pa po ako. Pero ngayon na ano po, field player na. Short sleeve na po. Okay. Next, winning goal or hat trick. Winning goal or hat trick? Winning goal. Winning goal. Okay. Opo. Next, winning. Winning goal po. Okay. Next, ito medyo mahirap. You have to give an explanation. Winning goal in the UAAP final or winning goal sa Southeast Asian Games. Pwede both. Pwede. Pwede both. Pwede both. Since na Parang mahirap po yan ah. since na-experience mo na somewhat yung winning goal sa UAP final, you know. Opo. Okay. Next, Adidas or Skechers? Oh. Right now, Skechers po. Skechers. Dahil kay Hurricane. Kamusta naman yung performance ng Skechers? Parang yun yung first football shoe nila in a while. Opo, napaka-komportable po talaga. Hmm. Especially po sa mga wide yung paa. Okay. Mas ano po siya sa mga yung wide yung paa po. Opo. Okay. Next, number 9 or number 99? Number 99 na lang. Number 99. Opo, number Number 9 ka 99. ba nung gusto mo bang maging number 9 pero yun nga nakuha na ni Nikos yung 9 kaya 99 ka na lang. Um, di naman po, kasi nung high school ako, nung nakita ko na si Nikos na magna-9 siya, parang sinabi ko sa sarili ko, oh sige, mag-99 na lang ako sa 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 college. Parang like wala nang sama ng loob ba. Pero yun nga 99 looks good on the field actually. Yes Ganda po. tingnan. Opo. May Okay. meaning po kasi yun sa akin eh, yung 99. Okay. Opo, may ano po talaga yun sa akin. If you can share, Kaya ano pinili ko, yung kwento? um, yun po yung jersey number po nung pinaka, like, yung pinakaunang trainer ko po sa football po talaga. Hmm. Yung, yung nakitaan po talaga ako ng potential. Like, grade 2 po talaga ako nun. Si coach, pangalan pa is Coach Jumamel. Lumamig. Tapos, goalkeeper pa po ako nung time na yon. Siya po talaga yung nag-ano sa akin as mag-goalkeeper. Kaya, doon po ako nag-improve sa kanya. Throughout my elementary career po. Yun po. Kaya, nung pag-college ko, sabi ko, 99 na yung isusuotin ko kasi nga, para every time I'll play po, palagi ko po siyang remember po, ganun po. Kasi di na po kami nagkikita ngayon eh. Okay, that's really nice. My inspiration pala Opo. yung 99. Okay. Opo. Next, this or that. Hand wrap or no hand wrap? Oh, yung sa kamay. Hand drop po. Hand drop. Kasi, ay, um, every time na parang wala akong hand drop, parang may kulang palagi eh. Parang may kulang.
pag walang hand drop. Opo. So, Parang paano yun nagsimula? nag Yung hand wrap mo? nung sa Cebu po ako sa USC tapos nung PFF U19 kasi nung tinry ko po mag hand drop lang like nakita ko lang sa mga teammates ko po ba. Tapos every time na naglalaro ako parang maganda yung performance ko lagi nun. Kaya sabi ko mag-hand drop na ako every game. Parang ano parang superstitious belief ba tawag doon? Like Oo, oo. parang may ano na ako. Opo. Kaya hanggang ngayon sinusuot ko na po. Gumagamit na po ako ng tape. Okay. So, no injury naman. Wala. Naglalagay lang. Kasi Naglalagay lang po. oo nga, kasi some players, yun nga, nag-hand drop sila kahit walang injury. Pero, yun nga, Opo. sa'yo, superstitious belief mo na yun. Opo. Opo. Um, okay. And last this or that, Theo Lebarnes or Gio Pabualan? Gio pabawalan po. Kasi si Kuya Gio, sobrang dami niya na pong na-achieve dito sa FEU. High school to men's team po. Like, grabe po yung achievements ni Kuya Gio, yung legacy niya po na ano dito sa FEU po. Sobrang dami na po. Like, siya din po yung nilulook up ko. Yung nilulook up ko po. Isa po din siya sa mga idol ko po. Okay. Okay. So, actually, last question for you, Theo. So, after everything naman, like, si- siguro, you have a lot of years pa left in FEU, God willing. What's your goals naman in like 5 to 10 years from now in your siguro football career or yung gusto mong profession in the future? So what can we expect from Theo Lebarnes in the coming future? Um, um, yung plan ko po talaga is ano, gusto ko po talaga maglaro sa professional level po. Which is yung PFL, yun po. Or if ibibigay ni Lord, makakalaro ng ibang bansa, ganun po. Yun po yung goal ko po talaga. Kaya, since nandito pa po ako sa FEU ngayon, nag-aaral, focus muna talaga ako sa ano, um, yung trainings para mas mag-improve pa po sa future. And then, yung studies ko din po, gusto ko po din talaga maging physical therapist Hmm, or maging teacher in the future din po if hindi din po papalarin sa professional level. okay. Yun Well, po. yan. So let's hope nga that you stay healthy. Tsaka, Opo. God willing na maging professional ka in the future. And we personally, I can't wait to see your growth this season then Thank you po. tapos in your next 2 to 3 years in FEU. Okay. So Opo. before Thank you po. we end, yung um yung last na I need from you is to recommend to me yung next guest natin, and you have to help me invite that person. Kahit teammate mo, kahit from other schools, professional player, sino yung dapat next guest ng Loss of the Game? Si ano po. Si Ramil Bation. Wow, okay. Actually, sobrang interesting yan, Ramil Bati. Parang Opo. Ramil Bation. you said nga na parang friends kayo since before pa, pero ngayon Opo. rivals na ngayon. Elementary. Okay. Opo. Magkatabi pa nga kami matulog yan dati. Okay, so Ramil, if you see this, kinolap ka na ni Theo sa Loss of the Game. So, pag finalo kita, Ramil, dapat follow back ka din, ah. Go Ramil! So, yan nga guys, there you have it. Thank you so much again, Theo, for your time. And, I wish you good luck in this season and also your succeeding seasons. And again, this has been Juris and this has been Loss of the Game. So thank you guys so much for your time and see you guys in the next game day. Bye.
Thank you.